Okay, review na ulit tayo para sa Math Majorship ng Licensure Examination for Teachers number 11. So ang question ay tungkol sa trigonometry. So a ladder is leaning against a wall. The ladder makes a 60-degree angle with the ground and the bottom of the ladder is 10 feet away from the wall. How long is the ladder to the nearest tenth of a foot? So ang choices, 5.0, 10.0, 11.5, and 20.0 feet. Okay, so try nyo munang sagutan bago panoodin ang aking solution. Okay, so let's start. So to solve this, first step, syempre kailangan i-drawing lang natin yung triangle na mabubuo dito. Okay, so sabi a ladder is leaning against a wall. So madali namang i-drawing. So yung drawing natin, reference lang to kahit hindi eksaktong-eksakto yung base sa problem. So a ladder is leaning against a wall. So let's say ito yung wall and then ito yung ladder. So yan, yung ladder, makakabuo tayo ng right angle since ito yung wall. So assume natin yung wall syempre ano yan, 90 degrees. Then ito yung ladder natin. Okay, so ang sabi, the ladder makes 60-degree angle with the ground. Okay, so syempre ito yung ground natin. So 60 degrees daw with the ground. So therefore, ito yung 60 degrees natin. So with the ground and the bottom of the ladder. So ito yung bottom ng ladder is 10 feet away from the wall. So ito yung wall natin. So therefore, ito daw ay 10 feet. So ang question, how long is the ladder? So ito yung ladder natin. So how long? Lagyan natin ng variable. So lagyan natin ng variable. Ito yung ladder natin, variable x. So ngayon, how long is the ladder? So to the nearest 10 foot. So ano yung trigonometric function na pwede nating gamitin? So ito yung angle natin, 60 degrees. And then we have 10 feet. And then ito yung x. So using the definition natin, so ito yung shortcut. So katowa para madaling matandaan yung trigonometric functions. So ito yung angle natin, 60 degrees. Ano ba itong 10 feet? Ang 10 feet katabi ng 60 degrees. So therefore, ito ay adjacent. Okay, so adjacent siya dito sa 60 degrees and then x ay opposite ng right angle. So ito naman yung x natin ay hypotenuse. Okay, so ano ang gagamitin natin ngayon? So we have hypotenuse and adjacent. So adjacent and hypotenuse. So ayan ang gagamitin natin, cosine. So sa SOHCAHTOA, cosine ang gagamitin natin. So ang definition, so ayan, cosine theta is equal to adjacent over the hypotenuse. So substitute lang natin yung mga values natin. Ang hypotenuse natin ay x and then adjacent natin ay 10 feet. Ang theta natin ay yung angle 60 degrees. So pag sinubstitute natin, so we have cosine 60 degrees equals adjacent is 10 feet over the hypotenuse is x. So just solve for x. So solve for x, cross multiply lang natin ito. So magiging siyang x cosine 60 degrees equals 10 and then divide natin both sides by cosine 60 degrees. So ito na yung magiging formula natin para sa x natin or sa length ng ladder. So we have 10 over cosine 60 degrees. So gamitan na lang natin yan ng scientific calculator. So yan. So type lang natin 10 divided by cosine 60 degrees. So pag ganitong calculator, uunahin natin yung 60, tapos tsaka ko i-divide, tsaka ko pipindutin yung cosine. Okay, so ito na yon, 10 divided by cosine 60 degrees. 0.5 pala yung cosine 60 degrees. So press natin yung equal sign. So the answer is 20. So nearest tenth daw. So eksakto naman pala. So 20.0 feet ang tamang sagot. Letter D. Okay? So kumpletuhin lang natin dito sa solution natin. Okay, so dito sa solution natin, lagyan natin 10. Ang cosine 60 degrees pala ay 0.5. So pag dinivide, 10 divided by 0.5 is equal to 20 feet. So therefore, the correct answer is letter D, 20 feet. Okay, so that's it. So thank you for watching. I hope nagustuhan nyo ang explanation ko para sa
problem na ito. So kung may math question po kayo ay i-comment nyo lang dito sa aking channel or i-PM nyo ako sa aking Facebook, RJ Enseñado. So good luck sa lahat na nagre-review para sa LET ng Math Majorship. Bye-bye and God bless.